Pumunta ka sa Nineve na isang malaking lunsod, at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na takasan si Yahweh. Hindi lahat ng mahihirap na desisyon ay mahirap dahil hindi natin alam ang dapat gawin. Minsan, malinaw ang susunod na hakbang. Ang tunay na pakikibaka ay kung handa ba tayong sundin ito. Ganito ang nangyari kay Jonah. Nang utusan siya ng Diyos na pumunta sa Nineve, hindi siya nalito sa mensahe. Maliwanag ang ipinagagawa ng Panginoon. Ngunit sa halip na sumunod, pinili niyang pumunta sa kabilang direksyon. Hindi problema ang kakulangan ng direksyon. Ang problema ay ang kanyang pagtugon dito. May mga pagkakataon ding alam natin kung ano ang tama. Alam nating kailangan nating magpatawad, ituwid ang isang pagkakamali, o sumunod sa isang bagay na malinaw na itinuturo ng Diyos sa kanyang salita. Ngunit hindi lahat ng malinaw ay madali. Kapag ang kalooban ng Diyos ay hindi tugma sa gusto natin, doon nasusubok ang ating pagsunod. Ang kwento ni Jonah ay nagpapaalala na hindi laging ang pinakamalaking hadlang sa pagsunod ay ang kawalan ng kaalaman. Minsan, alam natin ang nais ng Diyos, ngunit may bahagi ng puso natin na gustong pumili ng ibang landas. Hindi nagtapos ang kwento sa pagtakas ni Jonah. Hindi siya binitiwan ng Diyos, kundi patuloy na inakay pabalik sa landas na dapat niyang tahakin. Hindi siya nagpabaya, at hindi rin niya hinayaang tuluyan itong mawala. Sa halip, kumilos siya upang dalhin si Jonah sa layuning itinakda niya para sa kanya. Kapag nahihirapan tayong sumunod, magandang alalahanin na ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng direksyon, siya rin ang nagbibigay ng biyaya at lakas upang tayo ay makalakad dito. At kahit may mga pagkakataong nais nating umiwas, nananatili siyang tapat sa kanyang layunin para sa ating buhay. Panginoon, patawarin mo ako sa mga pagkakataong mas pinili kong sundin ang sarili kong kagustuhan kaysa ang iyong kalooban. Bigyan mo ako ng pusong handang sumunod kahit mahirap, at hindi ko lubos na uunawaan ang iyong ginagawa. Salamat dahil hindi mo ako binibitiwan, at patuloy mo akong inaakay sa tamang landas. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.